Network Entertainment. Meron ba resignation letter na nare-reject ganun? Pinasa kayo Hindi, letter kasi pwede mo. kang bigyan ng counter Di offer. maganda. Wrong grammar to. Pag nag-resign ka, kuwari 2 weeks, di ba? May 2 weeks notice. Kaya pwede ka pa nila i-save. Parang, ba't naman naalis ka na? Di ba? Oo. Pero Wala, pag hindi, sino ng cashier namin dito, Victor? trainee lang ako eh. Hindi ka Pero- ba cashier talaga? Pag hindi ka kinounter, yun ang masakit eh. Oo, parang, ba't 2 weeks pa? O kaya pagkita sa'yo, tatrabaho pala dito. Sino tong Victor Anastasio na nag-letter to? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, and our guests needs introduction. Grabe, napaka-professional pala nung intro. Sa atin, dahil pang cheche bureche Oo, eh. bago mag-start eh. Tanga na, ba't pa nga walang ganun, no? Ba't Oo. walang clap sync? Ba't ito si Ivan magaling dito? Bakit hindi kami kasama? Isa pa. Oh, tingnan mo. Isa pa. Nagkamali. Ay, bano. Ulitin ko. Sabi Okay na pala. Okay na. Ayan, ang ating Sino guest mo? ngayon ay si GB Labrador at si James Karaan. Hello. At meron na tayong episode food sponsor agad. Wow. Diba? Galing to sa Cool Pals din at nakita tayo nung gig si Pasta Game. Si Nino. Pasta Game Instagram. Thank you, Nino. Anong laman nito? Tacos ba? Wala nang laman yan. Hindi. Pero kanina lasagna. Lasagna. Oo. So pinatikim kami ng lasagna. Tsaka birria tacos na hindi naabutan ni James. Oo, kasi may kumain na hindi kasama sa guest list. Sino ba? Ese. Si Si Ese, sabi ko, bakit nandito ka? Ano? Alam mo, Nakaamoy ng pagkain. Alam mo sakto, pagbukas namin ng ganun lasagna, ting dung, doorbell. Nag-doorbell si Ese. Ang ina mo, Ese. Sabi niya, Matik eh, no? may ganung kapitbahay eh, no? Oo, nagsoli ng walis tambo eh. Kumakanta kayo na happy birthday. Doon siya, palakad oh. Happy birthday to you. Sana may gate. Pasara na yung gate, oh. Nakahabol pa siya eh. Happy birthday. Grabe. Oo, so, Salamat. alam nyo na masarap kasi kinikrave ni James yung birria tacos. Pero hindi niya naabutan. Chicharones. Chicharones. Orderin niya yan sa pasta game. Yun. Crunchy. Paano mag-order? Instagram, no? Instagram Pasta Game. Yun lang. Maraming salamat. Thank you for listening to this episode. Yun lang po. Yan naman ang talaga ang mga kinikrave ko ngayon eh. Yung mga libreng pagkain. Pagkain. Oo nga. Favorite. Isa yan sa mga staple jokes ko eh. Si Ese ko. Ikaw din? Ito rin. Lahat pala ng mga unemployed, wala. Yan ang kinikrave. Yun, sakto yan ang topic natin kasi unemployed James. Yan ang dapat. Sakto pala. Ako ang unang na-unemployed sa inyo eh. Oo, Ayun, yan. oo Diba? nga. Ano yung experience mo ng pagkaan? Kasi nagtatrabaho ka ata sa Globe noon, alam ko eh. Oo, HR. HR specialist ako dyan. Pero contractual lang ako eh. Contractual. Oo, pero nagtrabaho. 6 months, 6 months 6 lang. months lang ako nun eh. Pero ang trabaho ko din sa OAsia Global, ganun din HR specialist. Nag-i-interview ako. Tapos bumitaw na ako sa day job ng 2012. Gano'n katagal nagtrabaho? From 2001 Matagal 2009. din. Tagal. Sa 2012. Pero pa huminto rin ako eh. May portion ng huminto kasi nag-alaga ako kay Bama. Ilang 10 years ka nung huminto? Hindi. So 2001. Kay Mama, akarinig ko Obama. Akalaga ko kay Obama. Nilagaan ko yung career ni Obama eh. Pero punas ka ng puwet ni Obama. 2001 nagtrabaho na ako. Tapos nagkasakit si Ma. So mga 2002 to 2003 tumigil ako. Tapos 2003 to 2005 tapos tumigil ulit ako. Kasi nilagaan ko ulit si Ma. Parang ganun. Tapos 2012 Tapos tumigil ka na kasi tatakbo na si Obama. tama. Tapos panalo na si Ma. Maganda na yung survey. Oo. Pahinto-hinto rin. In between. Ang galing. Di ba nag-PBL ka? Hindi. Hindi. Dapat kinukuha ako makitrain. Kaso pilay na ako nun eh. Napilay ako sa Anong Baco. dapat team mo? Ano bang pinapatrain sa akin nun? Nakalimutan ko na yung pangalan. Kaintabi Bingka Warriors? Paint something. Parang may paint na. Elasto Painters? Ah, ba? hindi ko alam. Meron. Pero- Poison, mga ganun. Siguro. Pero hindi ko na kinuha.
Pero naglalaro pa rin ako during dun sa corporate, nung nagtatrabaho ako. Mga sports fest ng company. Ganun. Inter Ortigas, mga ganun. So, yung mga building. Specific. Oo, Inter Ortigas lang eh. Pag Mandaluyong, di na kayo kasali. Ang specific. May import kami galing Makati. Oo, bawal yan. Bakit lang may ID ka? So, ako nun eh. Sa team ng Robinsons, yung PCI Tower. So, mga players nagpa-tryout sila. Tapos nakuha ako. So, nag-champion naman kami. So, champion kami ng Ortigas, guys, noong 2001. Kaya pala pag So, dumadaan yung ka mga doon, iba yung tingin sa ng mga tao. Oo, sabi niya, gago to. Ako yung nagpanalo nung game. Wow, So, iba palang... Pero, ang maganda sa akin, nung nag-quit na ako ng trabaho para mag-focus sa comedy, nasalo ng writing. Di ba nagsulat tayong Going Bulilit? Nag-quit kasi ako siguro sa 2011 ata ako nag-quit 2011. 7-Eleven ka ba niyan, yung huling trabaho mo? Ano lang ako eh, hindi ako umabot ng 2 years. Parang sa 7-Eleven, more than 1 year ako. Tapos sa Union Bank, 11 months yata. Anong branch ka sa 7-Eleven? Marami kasi ako management trainee. Oo. Di ba? Ang ganda pakinggan. Oo. Tapos ang gagawin doon, pupunta ka talaga sa store. Tapos mag-ano ka muna, cashier ka. Tapos ma-upgrade ka o mapopromote ka na... Namamali mo sa labas. Nagkakashare ka? Ano ba yun? Oo, cashier. Cashier muna, tapos shift supervisor, tapos manager na store. Tapos yung una security ko sa security guard, dadaanan mo lahat. Oh. Ano itsura ng mga bumibili ng condom? Paano bumili ng... Hindi ko maalala eh. Ganto, Hindi ko pabili nga maalala. nung dalawang... Ano ba maganda dyan? Yung dotted? Tagal, no? Maraming choices pala dito. O kaya yung katabingin ng AAA. Pwede ba sukat yan? Pwede ba sukat muna yan? Pero pag may bumibili sa'yo ng condom nun, nahihiya sila. Hindi ko maalala. Feeling ko totoo talaga yung joke na mo-order ng iba rin. Oo. Di ba yung gino-joke ko, yung may magsasama ka ng gardenia bread, magsasama ka. Parang feeling ko ganun kaya hindi napapansin. Ganun kami. Bihira yung parang, sir, medyo libog lang. Pabot nga nung orange, medyo libog lang talaga. Kaya yung mga tao, pag libog sila, kailangan nila mag-ipon ng marami. Kasi kailangan marami silang bibilhin. Pero ganyan kami magrenta ng board sa VHS. Yung marami. Oo. Papatong-patong mo doon. Nasa gitna. May free willy, gano'n. Oo. May tato, free wheel. Lahat konektado sa pagdadakol. Free wheelie. Sa gitna yun, pucha, Scorpio Nights 2. Kaya naman nung bumili ng condom yung so binalot niya ng gardenia bread yung titi. Wala yung condom, no? Ay! Ay! So, nagpiknik na lang sila sa labas. Pinalaman, ipalaman mo lang yung titi ko. Itali niya yung plastic bag ng gardenia. May expiration date. Pati yung expiration date na no yung card. clip. Pero ang na-experience ko nun, yung ate ng kaibigan ko, kasi yung ko sa Team Ortigas din ako pero hindi ako kasama sa basketball team. So nakita ko doon na nakasmack ng 7-Eleven. Tapos tinanong niya yung classmate ko nung high school. Naghihirap na si Victor. Oo, ganun. Graduate ba si Victor? Tinanong. Kasi ko 7-Eleven. Dapat ang ginagawa mo, nag-i-English kapag may wasok sila. Good afternoon, sir. Welcome to 7-Eleven. My name is Victor. I'm a college graduate. I'm a management trainee. Management trainee. Hindi tinatanong Na-insecure ka lang. Kasi mo-order sa'yo. Thank you for coming, sir. This is Victor, the management trainee. Nagsabi ka na ba na, sir, wala ba kayo smaller change? Lahat yun, napagdaanan ko. Maski yung may bumili ng prepaid card na rugby team. Yung mga foreigner na rugby team. Di ba kikiskisin ng barya yun? Nabura niya pati yung print. Nagre-reklamo siyang gano'n, no? Hindi ko alam sabihin ko Inutusan ko yung iba. Yun ang lamang ng nakapagtapos. Inuutusan yung iba, Oo, no? pwede ka mag-utos sa mga office. sa mga hindi nakapagtapos. Si Ese, sumanating sa akin. Sabi niya, ba't inutusan akong bumili ng kape nun? Nakatapos naman ako. Hindi kasi halata. Hindi, pero naalala ko pa, nagtatrabaho si Victor, nakita kami sa Davao. Oo. Nag-set kami ron. Yun, 7-Eleven trip yun. 7-Eleven yun, di ba? Kasi walang Sa- 7-Eleven sa Davao. Oo. Talaga ba? Wala. Yung planning, ewan ko ngayon dati wala.
Pero nag-corporate planning kami tapos sa Davao yun. Nagkita lang kami randomly. Kasi sa 7-Eleven nang gagaling ang mga shabu. Hindi na magaga. Hindi. May conspiracy theory ka pa. May iba yung wavelength ng mga nakikinig kay Victor. Ano nangyayari dito? Nawala yung intellect. Walwal. Walwal lang to eh. Pero doon nga tayo nagkita tapos nag-perform ba tayo? Nag-perform kami sa 2 club. Yung isa, comedy club talaga, gay comedy club. Ayun. Nakatingin lang sa amin lahat na tao. Random lang. Naalala ko pa yung joke ko. Yung unang joke ko. Yung minute burger, no? Dapat mas marami sa 1 minute, no? Ako dapat siguro mga 5-minute burger yun. Kasi malamig pa eh. Sinisigawan siya. Kakanta ka ba o hindi? Tapos after natin, biglang lumabas yung mga magsasayaw. Pucha. Tapos nanonood si Chef Toto. RP. Nandun siya. Kasama, tayo 3 yun eh. Sabi niya, sasama ko isa isang lugar na dun patok yung comedy nyo. So dinala niya kami sa restaurant. Tapos nag-set kami dun sa tapos tumawa nga. Ang galing, Pero yun, yung paalis na ako nun sa 7-Eleven eh. Yung yung trip na yun. Tapos lumipat ako sa... Yun din, writing din yung sumalo sa akin. Sa Going Bulili. Tapos, usapan lalaki. So parang lumaki agad yung TF ko. Sabi ko, ayos to. Tapos na-cancel agad. Ikaw pumalit kay Aran. Hindi. Nag-guest lang ako na as host. Pero writer ako doon. Nag-writer. Lagi niyang sinasabi yun, si Victor yung pumalit kay Aran. O ngayon, naset mo na yung... Hindi, naalala ko, pumalit din pala ako kay Aran. Naging guest host din ako. Kasi nag-cook siya, so bawal siya sa bastos, di ba? Dapat siya, good image. Umikot so, pala yung na yun, naging ikaw, tas naging puppet din kami ni Victor doon. Tas binabash. Si Palakan Toti. Yung mga yun. Yung gumawa tayo ng yung peti. Petite. Petite. Tas pagdidikit. Petite. Tapos yung naisip namin, parang, pag wala, kunyari yung mga driver's lounge sa mall, di ba? Hindi mo naman maririnig yung TV dun eh. So parang nakababad lang yung salitang titi. Sa Studio 23. Kasi parang pinatawag kami ng MTRCB, tapos parang, tama naman. Pupunta po kami. Saya din nung na yun, no? Pero yun, writing ang sumalo, tapos hindi pa malakas nun yung, ko sa akin yung stand-up. Kasi maganda yung timing ni James ngayon na, alam mo, dream come true mo talaga to eh. No? Matagal mo na sinasabi. Pwede ba sabihin to? Oo. Dream come true mo talagang ma-redundant, ano? Oo. Tama ba? Oo. Kasi yung... Maging retired, Redundant. Kasi ito talaga yung iniisip ko na nung nagkaroon ng redundancy dati pa. Sabi lang, ang laki na nakuha na na. Kasi kasi kino-compute ko, kung magre-resign ako, ito lang makukuha ko. Meron pa rin. Meron pa rin. Pero pag na-redundant ka, mas malaki ang bigay kasi may kasamang guilt. Kasi tinanggal ka nila eh. Pero, yun, nung totoo rin pala yung manifest, no? Totoo pala yun. Hindi, kasi pag pag yung, siguro na doon ko sa point na natatakot ka, mag-resign na ba ako? O magko-comedy na lang? Tapos sana na lang, parang ang nag-decide na lang yung kumpanya. Oo, ang sinasabi ko kasi pag redundant, kasi kaya ko naman pagsabayin eh, hanggang ngayon eh. Naisip ko nga ngayon, kahit tinignan ko yung calendar ko ngayong linggo, puno yung calendar ko. Pero lahat yun... Para lang magyabang nga. Dalawa doon, open mic. Ganyan din ako na nawalan ng trabaho. Ganun ka rin ba? Pag nawalan ka ng trabaho, parang pagka yanayaya ka sa isang bagay, yung instant na is may gagawin ka. Kasi parang may may fallback ako lang ba yun? Pag nung may trabaho ka pa? Hindi, nung nawalan ako ng trabaho, kunyari uutusan ako, parang inis ako na parang may ginagawa ako, busy ako, pero hindi naman. Pero parang may ganung ka na. Yun ang problema ko rin ngayon. Hindi na ako pwedeng tumanggi dahil parang nawalan ako ng kaya nga inibita kayo agad dito eh. Di ba hindi ako nakatanggi? Ang bilis ha. Naubusa ka pa ng tacos. Kasi iniisip ko, tingnan ko yung calendar ko, although yung dalawa doon open mic, tapos isa doon Cool Pals recording, tapos mga gig, lahat yun pwede kong gawin, lahat yun ginagawa ko gabi. So in essence pwede ko pa rin isabay yung work sa umaga. work sa umaga. So parang kanina nga parang nakakaramdam ako ng kalungkutan. Sige, kwento mo yan.
Kasi parang yung hindi ko naman sabihin depressed, pero yung itsura lang na parang wala kang emosyon. Parang ganun. Yung parang gumagalaw ka ng automatic lang. Ang robot. Parang robot, yung ganun. Yung hindi mo ramdam yung, ay, teka, wala akong trabaho. Kailangan masaya ako kasi relax lang ako. Bakit ganyan. ganun? Marami ka naman pera. Hindi naman sa pera dahil sa pera. Dahil sa siguro nasanay lang yung katawan ko na 16 years ka din kasi nagtatrabaho, di ba? Oo, nasanay lang yung sarili ko na gumagalaw na productive. Kasi kahit titingnan mo yung day job ko na wala akong ginagawa masyado, yung fulfillment. Wala ginagawa masyado, kaya ka na redundant. O sinabi ko kay GB, sabi ko, parang pareho lang din naman ang nangyayari sa akin ngayon. Kasi pag nung may trabaho ko, pag naka-work from home ako, natutulog lang ako eh. Totoo. Sabi ko, bakit tangin na ka? Sabi mo, 100% binibigay mo sa trabaho. Oh, 100% yung tulog ko. Hindi, alam mo, sa akin, ang ginawa ko, pinilin ko yung mga empty schedule sa mga chores. Naglalaba ako, naglilinis, nagluluto. Yan yung nagpipick up ka na ng mga things na hindi mo nagagawa noon dahil busy ka sa work. Gusto mo matuto magluto or yan, tapatan mo yung pasta game. Yun nga yung naramdaman ko. Kaysa magluto ako, sana may work na lang ako. Ay, hindi mo na rin kahiligan yung magluto? Hindi ko nakahiligan yung mga gawaing bahay. Kahit anong gawaing bahay. Ako taga vacuum, linis ng kubeta, tsaka fold na laundry. Oh. Tapos nakakaano siya sa akin. Parang may productivity rin sa akin. Tsaka parang kumakalma yung utak ko na may pampakalma rin sa akin. Yung chores din kasi yung nagpapawala sa'yo ng mga kung ano-ano mga iniisip mo. Siguro nga ganun kasi kaya siguro nararamdaman ko to ngayong araw na to kasi yung day job ko kahit nga parang mukhang wala akong ginagawa kasi meron pa rin ako na-check off sa checklist ko ng list, task ko eh. So sumagot ako ng email, may ginawa akong may na-resolve akong problem, mga ganun. So parang sa sarili ko, meron pa rin akong nafe-feel na accomplishments. Tapos after nun, pagkatapos nun, meron naman ako accomplishments din dito sa stand-up, sa podcast. Grabe, accomplishments agad eh, no? Accomplishment for the day. Ayan. Bakit? Pag nakapagluto ka, accomplishment din yun. Depende. GB, wag mong minamaliit ang sarili mo. Depende kung kakainin. Hindi. Totoo naman. So yung parang yung... Mga done. Oo, di ba? Parang... completed tasks. Mga ang ayaw mo talagang mangyari sa sarili mo ay mawalan ka ng silbi. Ayun, Yun ang kaya siguro minsan nakakaramdam ka ng ganong kalungkutan kapag wala kang ginagawa. Kaya sige, tingnan mo yung mga senior citizen na nag-retire. Walang silbi talaga yung mga yan. Oo. Yung ba yung gusto mo sabihin? Oo. Tutulog sa mga kaking chair sa mall? Tapos to 20% pa. Libre sili. Dami yung benefits. Lakas yung magreklamo. Zumba na nga lang gagawin ninyo. Tapos sa pila, manunula kayo. Kung kaya nyo manula, kaya nyo pumila. Kaya pala sinasabi ko rin sa nanay ko noon, magsali ka ng Zumba, mag-ano ka. Kasi nga, pag wala kang ginagawa, talagang nararamdaman mo rin sa sarili mo na unfulfilled ka. Oo. Yung sabi mo nga sa akin, ito yung talagang matagal ko nang hinihintay na. Sabi ko doon sa podcast sa Cool Pals na parang sobrang thankful ako na hindi man ako tumalon. Kasi kayo tumalon kayo eh. Oo, kasi hindi ikaw tinulak ka eh. Tinulak ako. Tama. Yung sinasabi ni Steve Harvey na jump. Oo. Yun ang ginawa ninyong dalawa. Ako, lagi lang ako nasa edge. Tinitingnan ko, ito yung gusto ko eh. Ito yung gusto ko lumipad. Pero, hindi ko ginagawa kasi parang meron akong gusto kong safety net. Pero nung tinulak na ako, kaya sabi ko parang mixed emotions yung nangyari sa akin na redundant ako kasi hindi pa ako prepared. Dapat ako yung mag-i-initiate. Pero ba't ako yung tinulak? Parang hindi mo kontrolado yung decision. Oo. Tapos kasi meron pa akong mga bayarin. So mag-a-apply ka tapos mag-resign ka? Para lang maramdaman ko yung control sa buhay ko. Feeling mag-resignation letter, Nag-resignation letter ka ba nun? Walang ganun. Di ba, hindi ko alam kung bakit. Formality lang ba yun? Meron ba resignation letter na nare-reject ganun? Pinasa kayo letter mo. Kasi pwede kang bigyan ng counter offer. Wrong grammar to. Pag nag-resign ka, kuwari 2 weeks, di ba? May 2 weeks notice. Kaya
pwede ka pa nila i-save. Parang, ba't naman naalis ka na? Di ba? Oo. Pero Wala, pag hindi, sino ng cashier namin dito, Victor? trainee lang ako eh. Hindi Pero- ka ba cashier talaga? Pag hindi ka kinounter, yun ang masakit eh. Oo, parang, ba't 2 weeks pa? O kaya pagkita sa'yo, tatrabaho pala dito. Sino tong Victor Anastasio na nag-letter to? Ang experience ko sa Union Bank, kasi nag-ano pa ako noon Treasury Certification Program. Parang Sa Union scholar. Bank? Scholar ka ng bangko na papaaralin ka sa Ateneo Management. Ateneo Institute of hindi, AIM pala yan, no? Basta Ateneo, Ateneo Graduate School. Tapos gumraduate kang seaman. Makakaway ka na sa bangko. Anong na to? Nasa bangko siya, no? Nagpapautang ka lang doon. Anong meron? Siya tapos nung nag-resign ako, parang tinanong ako, gaano katagal mo nang inisip Nag-iisipan. mag-resign? Sabi ko, medyo matagal na rin po. Sabi sa akin, bakit nag-TCP ka pa? Alam mo, akala ko concern. Para makikita mo yung corporate world talaga na wala talagang, kasi di ba sinasabi nila, we're a family. Pero siguro, maaga mo matututunan na hindi totoo yun no? Kasi sa Union Bank ka, sa BPI, yun yung family. Binuwag na yung BPI family. Wala na ba? Wala na. Ang ina talaga mga Wala pamilya, na. wala na rin, no? Wala na. Nandun yung auto loan ko dati sa BPI Family Savings Bank eh. Magkahiwalay pa pala yun. Oo nga eh. Na, sabi ko, magbabayad ako dito sa BPI. Hindi po, doon pa ako, tatawid pa ako sa... Sa Kainta, dalawa yan eh. Sa may Santa Lucia, taka dun sa may Q Plaza. Hindi, sa BGC naman to. Parang KTV yan, tsaka family KTV eh. Yung isa may pokpok. Ay, bahal niyo po ipuan yung singer dito. Doon po yun sa kabila. Sisig-sisig lang po kami dito. BPI family po ito. Pwede bata dito eh. Pero yung sinabi mo na ano ba yung sinabi mo? Hindi, yun yung kung paano itrato ng Yung corporate. kumpanya, yun Akala ko concerned na parang kailan ka pa. Kasi sa 7-Eleven, concerned talaga. Yung unang interview ko sa 7-Eleven, ang sabi sa akin, sure ka ba gusto mo maging empleyado? Kasi parang kakabasa niya lang yata ng Rich Dad Poor Dad. So parang nandun yung utak niya na pwede ka mag-business na lang. Ganun na, interview Tapos nung paalis, Parang siya yung gusto mag-resign Oo, eh. Sabi niya, parang nag-therapy sa akin. magkano offer sa'yo ng mini-stop? Dodoblein ko. Tapos nung resign, parang concerned. Yun naramdaman, yung 7-Eleven family talaga. Yeah, no, tangina mukhang yun na yung next na i-endorse mo, Vic, ha? Oo nga, 7-Eleven. Ang sweldo niya sa mini-stop, 10,000 tsaka Kariman. yung tama yung sinabi mo eh, yung... Family, ganyan. Oo, kasi na hindi ka tatratuhin talaga na family ng corporate world. Kasi Pera kasi yan eh. etong nakatatlong trabaho na ako Globe, Amdocs, at saka Baliwag. Asurion. Oo. Doon sa Globe at saka sa Asurion, hindi ako nag-resign. Pareho akong redundant doon eh. Na-redundant din ako sa Globe. So may bayad ka rin doon na may compensation ka rin malaki-laki. Oo. Meron din. Oo. Kaya nakabili naman ako ng lupa noon. Boy, redundant pala to. Kaya nga sabi ko, ito na talaga ang pinaka-goal ng isang empleyado, ang ma-redundant. Oo. Kasi may mga Paano mabibili. kung ma-redundant ka sa Cool Pals? Ganun. Dahil pareho naman kami ni GB ng function. Redundant eh. No? Na-redundant sa Cool Pals. Pero yung hindi ako nag-resign dun sa dalawang yun. Tapos sa Amdocs naman, nakabura ako nung database. So parang might as well, hinihintay na lang nila akong mag-resign. Parang pasukuan na lang kami nun eh. Nung sa Amdocs nun. Parang iniirapan na ako ng VP para lang mag-resign. So nag-resign ka? Ha? 1 year, after 1. After 1 year So pa, natigas na mukha mo ha? Hindi, pero ginawa kasi nung manager ko nun, nilagay ako sa ibang site para So hindi waste ako management. So waste management. sa ibang site ako nilagay para hindi ako mairapan ng VP. Saka for 1 year, ang first word palagi ni James sa pasok ng opisina, sorry. Sorry. Okay. Tapos, yun nga, yung marirealize mo pag nare-redundant ka na, kahit gaano mo kamahal yung kumpanya, hindi kanya kayang mahalin pabalik kung gaano mo siya minamahal. Kasi, at the end of the day, isa ka lang numbers. Kung totoo, kasi ganun eh, ganun din minsan yung redundancy eh, para ma-decide nila kung sino yung mga matatanggal, magbibigay lang sila ng amount.
Ito dapat ang gagastusin ng department ninyo. So, bawasan mo dyan yung mga empleyadong para pumasok kayo sa budget. So, ganun kayo. Kwento mo yung titingnan, hindi ikaw, ano? Numbers. Oo, tsaka performance. Siguro, kasama na rin yung performance. So, Sabi parang, ni Ana, kahit gaano ka daw kagaling hindi daw nagmamatter. Pag ang nangyari yata, ang maiiwan, yung head nyo. So, tatanggalin yung mga nasa ilalim, tapos head mo na yung gagawa ng trabaho mo. oo. Parang ganon. So, Kaya hindi ibig sabihin na ikaw yung pinakamagaling, hindi ka tatanggalin. Pag tinanggal ka, tapos kayang gawin ng manager mo o pwedeng gawin ng manager mo, that's saving the company money also. Parang ang gagawa na ngayon from now on ng work, yung head. So, yun. Kasi nga, hindi pala performance ang tinitingnan. So, mas Sweldo. budget. Kasi, ay, hindi pa pala sabihin yun. Basta, ganun yung decision. I-blip mo na lang yun. Basta yung ganun na yung decision making na parang... Huwag ka bumulong doon, Victor. Taasan mo daw yung volume na sinabi ni James. So, Gawin parang... natin ano yun, episode highlight. So, tinitingnan lang nila kayo as numbers. Kahit gaano pa... Ang daming may mga nalungkot din nung nagkatanggalan. May iba nga humagulgul pa eh. Pero yung humagulgul, yung natira. Parang... Sa inggit? Nainggit. Nainggit. Tapos sabi lang, sa akin mapupunta yung trabaho dyan. Oo, ganun yung mangyari. Ganun mangyayari. Hindi nabawasan yung work, nabawasan lang yung budget ng ano. Hindi ka rin naman nila tataasan ng trabaho. Ay, ng sweldo. So, at the end of the day, kahit gaano karami magpa-pizza yung kumpanya, wag mo masyadong mamahalin yung trabaho. Kaya tama... Unless pasta game. Ganda. May pizza ba kayo? Tacos. Pag nagpapatacos ang kumpanya, mahal kayo ng kumpanya mahal mo pag kayo. pasta game. Pero yung na-realize ko din na tama lang din pala yung ginagawa ko na hindi ako masyadong attached sa office. Wala kang kaibigan, di ba? Wala ka office friends. And I'm proud of that. Nakakatawa kasi nung ginawa namin yung episode sa Cool Pals, kasama niya namin yung office mate niya na kaibigan niya. Oh. So, dininay mo na. Hindi ko naman talaga Hindi mo talaga kaibigan siya to eh. Sinabi ko sa kanya, tandaan mo hindi tayo magkaibigan. Pero ganun eh, no? Sabi nga nila, wala eh. Parang hindi ka, kaysa magulat ka, di ba? Kasi akala mo, kunyari tatanungin, ang isa pang ano sa akin, ang isa pang parang, di ba sa ano naman tayo, writing, tapos never tayo nag-regular ng, parang ano yan eh, contractual din. Contractual din ano yun. eh. Alam ko Christmas yun eh, Christmas. Tapos parang performance. May nag-message sa akin na, di ba writer ka Showtime? Sabi ko, oo, bakit? Mag-ano ka? Paano kami manood? Sabi ko, kung bahala, bigay niyo lang yung name sa akin, ganyan. Dali lang, may ano lang kami performance. Tapos yung tanong sa akin, may pamilya ka ba, Victor? Wala pa naman po. Wala ka pa anak? Ganon, wala. Kasi nagbabawas na kami ng writer, ganon. Oh. So, Meron pala? Lumabas ako, sabi ko, hindi na pala kitang bibigyan kasi sante lang sa akin. As in, para siyang sitcom na ganun yung mangyari. So, yun naman ang experience sa, ano. Walang kasi Ganun talaga pagtrabaho. Kasi isipin mo yung nagsisisante sa'yo, may boss lang din eh. Miski yung boss mo na CEO, may boss din yan eh, mga board member. Yun na na-realize ko nung, kasi nga management trainee ako sa 7-Eleven. Oo. Pero isingit ko lang, nung una talaga, iba talaga, parang kinakahiya. Kasi mahihiya ka talaga eh, na parang inano ka na atinista, ganyan. Tapos nakasmack ka. Tapos nakasuot ka ng green. So minsan, Green ba yun? 7-Eleven di ba green? Red na ngayon. green, no? Red and green, So minsan pag may pumapasok nakakilala ko, tatago pa ka dun sa walk-in ng, yung sa restock. Hindi ba mo yung pangalan, hindi ba mo yung Kasi yung iyak ka? accent niya. Keeper. Ano yung sinasabi ko? Basta yun. Yun, sa nahihirapan atinista ka. Oo, parang nahihirapan pa ako na may ganun. May pinupunta matanggap. pa ako pero nakalimutan ko na eh. Sige, kayo muna. Hindi, yung OTY, alam mo maraming sa mga empleyado na OTY. Isa pa yan, OTY. oo. So sa mga hindi nakakalam, yung OT, thank you. Walang bayad na OT. Marami nung dati nung nasa Globe ako. Kasi pag may na-reach kang certain level, maraming nagpapabibo kahit ano. Oo. Kasi walang bayad ng... Huwag ko na sabihin. Dami ko na nung dinadivulge dito. Hindi kasi ganun man daw dapat talaga eh.
kung ang trabaho mo ay 8 to 5, you are required to finish yung lahat ng trabaho mo within 8 to 5. Bakit susobra ka? Parang ganun Oo. yan, diba? Kaya dati ayoko magpa-promote nung sa... Maraming ganyan, naririnig ko. Kasi pag na-promote ka, mawawalan ka ng OT. May ganong klaseng Kasi tataas na yung sweldo mo. Pay grade mo. Oo, tataas na yung sweldo mo. Tapos anything beyond 5 p.m., ano na yun, discretion mo na yun kung gagawin mo o hindi. Tapos kaya kasi ang lakas ko mag-OT nung kakapasok ko pa lang dun sa trabaho. Kasi nga, may bayad yung OT. Kahit weekends, nagsusupport ako. Pero yun nga, yung OTY, pinagtatawanan pa namin yung mga ka-office mate namin na umaalis ng 5 p.m. Sabi niya, Honda ang tawag namin dun. Honda dat. Honda dat umalis. Kasi parang, kami nakastay pa kami dun, nagkikwentuhan kami. Yung pala, masama pala yun para sa'yo in the long run as an employee. Yung masyado kang, pag tinagalan mo pa yung panahon mo sa office, mas lalo ka lang ma-attach sa office. Tapos kapag may umalis, mas lalo ka lang malulungkot. Tapos kapag ikaw yung tinanggal, magdadamdam ka masyado na binigay ko ang lahat sa kumpanyang ito tapos tatanggalin nyo lang ako. Hindi. At binabayaran ka ng kumpanya para gawin yung trabaho mo. So gawin mo yung trabaho mo at wag ka nang gumawa pa ng iba. Nag-aalisan na yung mga producer dito sa TPN dahil sa mga sinasabi mo. Nag-empake na sila. Oo, lampas 5 p.m. na Umuwi na kayo. Ito mo, nagrarally na sila sa baba. Naalala ko rin sabihin ko, yung CEO, kasi nagmi-meeting ako dati, mayroon din siyang board of directors. Nagre-report siya sa board. So akala mo nun, CEO, yun yung boss. Pero yung CEO pala, may boss pa na board. Tapos yung board din, may boss din sila na shareholders naman kasi binoboto sila. So parang yung corporation na isang nameless entity na wala talagang nakakontrol Na, unless si Jeff Bezos ka siguro, mga ganun. Pero parang ang hirap din magdamdam sa boss mo kasi may boss lang din siya. Yun nga. Ayun ang pinakamahirap na trabaho, yung siya yung magsasabi sa'yo na tanggal ka na. Yun ang una kong pinagawa sa akin bilang store manager. Na magsisante? Oo. Yun ang unang pinagawa sa akin. So parang Tinugo mo na sila. Fresh grad lang ako. Ayun. Pero yun naman, co-op. So babalik lang sila tapos kukunin sila ng ibang Tapos meron, alisin lang sila sa branch. Paano mo sinabi? Alam mo, maganda bigayan sa mini-stop. Parang lang, nakalimutan ko. Basta yung term lang, ibabalik na kayo sa co-op. Ibabalik na kayo sa co-op. Ganun. Babalik muna kayo sa co-op. Huwag po, sir. Nilalatig ko po kami doon. Tawag nila co-op, pero cage yun, sir. Babalik na ako sa cage. Hindi co-op, cage yun, sir. Tatratuhin na naman kaming baboy. Sir, wag naman, sir. Please, sir. Kakain na naman kami ng darak. Sir, wag, sir. Ganun siya, inahatak na siya ng guard, no? Guard, pangwala to. No, sir! Huwag ka magalala, co-op yun. Tapos tawagan mo rin yung guard, no? Ikaw rin. Ako ulit, sir. Bale, ibabalik ka rin Side! Nagpaputok no? May kinausap yung kaibigan kong ganun Ano? Na parang ginoke lang namin yung guard sa Union Bank. Nagpaputok siya? Hindi, tinanong namin, anong gagawin mo pag nanalo ka loto? Sabi niya, barilin ko yung mga... mga ATM? Hindi naman yung mga, papagbasagin ko yung mga salamin. Basta parang violente yung sagot niya. Mukhang kailangan ka nang bumalik sa co-op, Pero hirap nga nung pag ang trabaho mo magbigay ng... Yung nagsabi nga sa akin, binabasa na lang niya Kasi nga, actually, wala siyang binabasa Para lang. Kunwari lang. Maganda yung movie na Up in the Air kay George Clooney. Mayroon yung eksena doon na naalala ko yung parang tinanong niya, magkano mo binenta yung pangarap mo? Parang sabi, kasi ito, yung tinanong yung resume mo, nag-internship ka ng, kunwari lang, pasta making. Nag-internship ka ng pasta making. So, bakit binenta mo? Magkano ba yung sweldo mo? Parang niya, ginaslight niya. Ginaslight niya yung kinondisyon niya yung utak na parang, nasa mali kang ngayong redundant ka na, magagawa mo na yung, di ba? Ako, dami ko, naalala ko nung full-time comedian ako, nag-post ako ng, magmamarathon ako ng X-Men. Bumili akong DVD nun na lahat ng Uncanny X-Men. Tapos yung comment ni Red, full-time comedian. Diba? Parang may ganung, tapos yung gigising ka, tapos matutulog ka ulit, tapos ang sarap.
Tapos mga 3 days yun. Tapos yun, mararamdaman mo na yung wala kang silbi. Oo nga, no? 3 days, parang... Pero may ano ka na, natuwa ka naman ng 3 days na ang sarap matulog. Tapos after nun, doon na darating na yung, shit, wala akong silbi. Bumabawas na yung savings ko. Lalo na pag nakita mo na yung finances. Yun na lang papalungkot. Pero sa akin, hindi ko pa nararanasan yung sa finances kasi nga maganda rin naman kasi yung pagkaka-exit ko. Parang after kong gawin yung passion ko for the past 14 years, binigyan pa ako ng magandang exit. Okay, sige. Gawin mo na yung gusto mo. Ito ang malaking halaga. Enjoy. Parang ganun yung naging Naawa lang ako dun sa mga nagsabi kasi buong araw nilang ginagawa yun. 20 minutes lang kami tas may nakapila na kaagad na susunod na tatanggalin. So, parang death row pa. Ganun. Oo, taxing din yun dun sa magsasabi eh. Kita ko, kasi ako panghapon ako na parang feeling ko, naramdaman ko sa kanila, latang-lata na sila eh. Anong reaction mo? Hindi ka naman humagulgol, hindi mo lang kinukwento. Ang una kong tanong sa kanila, pwede ko ba itong ikwento sa podcast? Pwede naman. Actually, hindi ko na nga pinakinggan yung sinasabi nila eh, na kung ano yung dahilan, ganyan-ganyan. Kasi, una, binabasa lang naman. Oo. Tapos, may copy naman ako nung binabasa niya. So, hindi ko na, hinintay ko na lang yung computation. Tapos doon siya tumalon. Sabi, saan ba ako pipirma dito? Tapos sabi mo, right then and there, di ba? Right there and then, para akong... Cheque ba? Cheque? Cheque. Pucha, Malaking check it, may picture. May sumasayo ng mga babaeng ganun. Tapos dumating si Kuya Will. Dapat nga, alam mo maganda nga, dapat si Kuya Will ang nagtatanggal sa mga nare-redundant no? Pwede mo gawin joke yan. Yan. Tagal ka na sa trabaho! Pero meron kang 1 million pesos! Akin na yung ID mo. Soli mo ng ID! At laptop! Yung after nun, pumunta ako sa kabilang kwarto, nag-solid din naman ako ng lahat. Para kang, Preso. Para kang pulis na natanggal sa serbisyo. Yung badge mo. Ganun. Yung binabato mong ganyan kasi galit ka. Binato ko yung laptop, yung baril ko yung laptop. Tapos yung tsapa ko yung ID. Tapos yun na, wala nang hindi ko naman na-copy na yung yung mga files ko dun sa Kaya yung mga dating picture ng Cool Pals, wala na rin. Clear browser history mo ba? Hindi naman ako nagbo-bold sa laptop. Yun ang akala mo. OG, naramdaman mo ba after, ano yung feeling mo after resignation? Kasi ako nga ganun, parang sobrang ginahawa, tapos biglang ito na. Ako kinakabahan ako. Talagang hindi ko alam eh. Pumasok yung Going Bulilit after 6 months eh. Pero 6 months ka pang kinakabahan. Pero matagal din 6 months. 6 months. Pero ako 9. After 2 months, nagkaroon ako ng international stint. Yung Singapore. Yung ang maganda, kung magbabacktrack ako, para kung may gabay ng Diyos o universe. Comedy gods lahat yan. Oo, parang ganun eh. Kasi after ko mag-resign, may corporate gig kami ni Team Tayag. Tapos magkasama kami dun sa pila. Tapos parang uusap sila ni Patrick Cruz. Parang kailangan ko ng opener sa Singapore, sabi ko. Sabi niya kay Pat. Sabi ko, wala akong ginagawa. Kinuha ko. Tapos nagustuhan ako nung organizer, si Umar. Tapos every month. Masala to. Sa Masala, Comedy Masala. Halos Ganda. every month or every 2 months, nag-show ako sa Singapore. Tapos, nag-word of mouth. Umabot sa Malaysia. Tapos kasama na yung every other month nasa Malaysia ako or other Malaysia or Singapore. Tapos, dumating yung Hong Kong. Yung Going Bulilit. Kailan yung Hong Kong International Comedy Yung Hong Kong International, nauna yon kaysa Singapore. Yun din yung nakatulong sa akin makapasok ng Masala siguro. May trabaho ka na nun? Wala na? Nung nag-Hong Kong International? Ay, meron pa. Okay. Meron pa. Nagtrabaho pa ako nun. Pucha, nagpa-fundraising pa ako para magkaroon ako ng ticket nun. Tapos after 2 years pa yun. Tapos since si Umar Rana ng Comedy Masala, galing din siya sa Hong Kong Comedy Festival eh. So, siguro may na rin na word na rin from Hong Kong na, nakakatawa yan. Parang ganun. Yun din eh. Baka kasi iniisip nila na
pwede kang mag-resign tapos gawin mo kaagad yung passion mo. Hindi, meron talagang point sa buhay mo na nagtatrabaho ka na pagsasabayin mo, magkakaroon ng overlap. Naisundot mo pa. Kasi doon ka magbibuild ng connection, ng networks. Hindi kasi pwedeng tumalon ka lang kagad sa passion mo nang hindi ka ready. Ang hirap nun yung sa akin, yung open mic sa Alchemy, Thursday. Tapos, ang gandamagan yun. Tapos ang pasok ko, 7 a.m. Or 8 a.m. So, kailangan ko umalis ng bahay mga 6:30. So, every from 2009 hanggang 2012 na may pasok ka sa kinabukasan. Ngayon ko na nga lang nalalaro yung schedule ko eh. Pero nung umpisa pa lang din, di ba? 2010 hanggang 2015, ganun. Ganun yung buhay natin eh, na gabi na rin uuwi, madaling araw uuwi dahil sa open mic kasi masaya. Kaya naalala ko nun, pagka yung nagtatrabaho pa ako, nung December, di ba hindi tayo nag-show nun? Ang sarap umuwi agad. Doon na-appreciate ko. Kasi galing akong Union Bank nun. Tapos magsa-spicy fingers ka o mag-open mic ka, tapos gagabi ka uuwi, tapos gigising ka, tapos magdadrive ka ng 2 hours. Hindi mo na-enjoy yung kama mo, bahay mo, no? So nung Christmas season, kasi yun yung mga corporate gigs, so wala tayong show. Yung after ng work, yung uuwi agad, parang, sarap pala ng sarap din pala ng walang gig. Parang ganun. Nung afternoon, kaya ang naramdaman ko nun, naalala ko, ang sakit ng, saan ba yun? Tomato cake. Ang sakit ng tomato cake na walang tao. Kasi nag-resign ako nun, wala pang bulilit, or may bulilit na ba, pero, syempre entrance, pa lang ako nun, rate. So parang, di ba isipin mo, okay, mag-full time na ako sa comedy, magsusulat ako. Tapos pagdating mo, puta, walang tao. So yung parang, anong gagawin ko sa buhay ko? Ginagawa ko naman lahat. Ang sipag ko magsulat ng jokes, handa ako, pero pagdating walang tao, parang nakakaano talaga. Yun din ang advantage ng may day job. Kasi kung mag-fail ka dito sa passion mo, meron kang chance sa bumawi dito sa day job mo na meron ka pa ring fulfillment na kapag may na-accomplish yung task or something. Meron kang babalikan. Pero dito, ito na yung buhay mo. Mag-fail ka dito, failure ka na. Kaya yun ang nakakatakot din aside from sa finances. Ang isang naalala ko dun sa yung kwentong puyatan. Ang isang tumatak sa akin, nagtrabaho pa ako nito sa Globe, 8 a.m. yung pasok ko naman. Sumali na ako dun sa Banana Split, yung sa Clowny na Million. 5 a.m. natatapos yung taping na yun. Tapos papasok ako ng uuwi muna ako, tapos parang idlip lang konti, 30 minutes, 1 hour, ligo, tapos pasok agad sa office. Ang pinakamalala nun, inabot ako ng umaga kasi nanalo ako ng... semi. Pumasok ka. Sa semi. Nanalo ako sa top 5. Tapos, ang prize, rep, TV, tapos 4 a.m. naggagilap kami kung paano namin iuwi yung rep. So, nangyari... wala pang mga lalamove. Wala pa. So, nag-arkila kami ng jeep na dumadaan na walang pasahero. Tapos, inuwi muna namin dun sa... Kasi Paranaque pa ako nakatira, Mandaluyong yun eh. Pero buti na lang, may kasama ako, si Boogie. Lagi kong kasama sa... si Boogie Bugayo. Si Boogie. Lagi kong kasama sa Tomato Cake yun eh, kasi wala pang girlfriend nung time na yun. Tapos nung... doon lang siya nakatira sa Mandaluyong. So sa kanya ko muna binigay yung rep. Tapos din niya na kinuha. Talaga? Hindi, kinuha naman. Kinuha ko naman. Mo na yun. Nung weekend. Meron ding mga ganyan tao sa career natin sa stand-up, no? Yung mga... Ako, naalala ko si Badong, yung pangalan niya Badong. Kasi parang meron totoong kaming... tao ba to o gawa-gawa? Imaginary lang. Sa Botre yata si Badong yung sa baka iba. Hindi, iba. Parang org-mate ko siya. Tapos finals day ng Lollapalooza, meron kaming org event na hapon, na outdoor. So parang pawisin ako. So parang, saan ako maliligo bago? Nakiligo lang ako sa bahay niya. Pero like, org-mate ko siya, tapos hindi naman kami close. Ayun lang, meron ka lang mga helpers along the way na parang mabait lang na, maligo ko lang sa bahay ko, tapos parang onting hipo lang, ayos na gano'n. Okay ka talaga, Badong. Yun yung mga taong yun yung mga taong
parang masasabi mo pag umasenso ka na, yun yung mga nung nag-uumpisa ka pa lang tumutulong sa'yo. Saka sila yung tuwan-tuwa. Naalala mo yung tayo, Manila Coffee Festival. Tapos na sila, sa coffee na sila. Pero isa sa mga owners ng Votre. Ay, oo. Diba? Oo, sabi ko full circle din no? Doon kasi siya nag-start sa mga Votre. ganun. Tapos, meron din yung kakain ka sa restaurant, tapos may kilala ka lang nung waitstaff na, ako yung sa tomato cake o ako yung sa, di ba? Parang nakakatuwa rin na talagang kasabayan natin yung mga waitstaff na. Meron akong instance sa naman, Vikings. Oo, Vikings. Yung sa The Alley, yung nagsaserve doon ng Chinese, sabi niya, sa daw siya? Spicy fingers yata. Hindi na kayo nag-spicy fingers. Wala nang spicy fingers. Oo. Pero ang tagal na rin nun, naalala pa rin niya, di ba? Oo. Saka tuwan-tuwa sila na parang, anong galing nyo na? Ganun. Or ang ganda na ng nyo, sikat na kayo, ganun. Kailangan mo rin talaga yung yung experience na bubunuin mo habang nagtatrabaho ka. Oo. Kasi yun ang magpapagaling sa'yo once na tumiwalag ka na dun sa trabaho mo. Kasi dami, di ba nung nag-usap kayo ni Chan Chan dito, nag-guest siya, tinatanong mo yung kung kailan ba niya balak mag-resign at ipursu yung passion niya. Kasi parang hindi mo masasabi talaga sa mo Saka mahirap din kasi sa sitwasyon din ni Chan, may anak siya So, kayo, pwede nyo pa i-steer yung buhay nyo, yung to any direction that you like. Kasi, ang problemahin mo lang you and your partner. Pero pag may mga anak ka na, iba pa yun. kasama pa yan sa decision making mo sa buhay. Hindi ka na makakagalaw ng kusa. Meron naman akong binubuhay na Hindi, ibig sabihin, iba yung binubuhay mo sa magulang mo sa yung meron ka ng anak. Parang pag magulang mo, pwede mo pang babayaan. Isang tabi ng konti. Kasi, kuwari, umalis ka, alaga naman sila mga tita mo di ba? Pero yung literal na may bubuhayin ka literal Kasi kung hindi mo alaga, mamamatay talaga. So parang para silang Tamagotchi. Ayun, Tamagotchi. Marami ng tayo nito Palit battery. Hindi, pero ganun. So, pag ganyan kuwari kay Chan, tapos wala pa ganong kasiguraduhan, talagang may day job. Parang na yan. Yun yung US comedian. Mga US comedians na hindi pa sikat pero regular sa mga gigs na hindi pa sila nakakahit ng ganong kalaking pera katulad ng mga ibang mga big headliners. Meron silang day job. Meron sila kasi yung mga kita nila $100, $50. Puta. Ang konti nun. Di makakabuhay ng pamilya. Meron akong isang kasabayan sa US. Di ko na anong pangalan. Pero nakikita ko yung hustle niya. Pero hindi umaabot dun sa point na gusto niyang level na hindi nahihirapan siya dun sa nag-GoFundMe siya minsan. Alam mo yun? Nakakalungkot Tapos, naman yan. putya. Alam mo yung buhay natin. Wala pa siyang sakit. Oo. Hindi, wala. Ibig sabihin, may kita mo yung hindi struggle. Hindi nga, nag-GoFundMe siya nang wala siyang sakit. Hindi, nag-GoFundMe siya dahil meron siya, yung asawa niya yung nagkasakit. Yung babae. Tapos may anak pa sila. Ayun na, nakakalungkot. So parang, yun yung isa sa mga, parang putya, yung pakikita mo, lumalaban pa rin siya, gumagawa pa rin siya. Minsan, magpo-post siya, last show na niya, o kailangan niya na magtrabaho. Tapos then, after a few months, babalik ulit siya. So, nakikita mo yung buhay talaga ng isang working comedian is not easy as it looks. Tapos, meron naman din ako makikita mga matatandang comedian na they've been waiting for that moment. Tapos, it finally got to them. Yung si Darren Carter, tuwan-tuwa ako kasi nag-open ako sa kanya, tapos tuwan-tuwa siya. Tapos siya, yung isa sa mga pinaka-hardest working. Tapos, lately lang siya pumutok na naka 245,000 followers siya sa Instagram. Dahil nakita ko din yung consistency niya. Minsan makikita mo, puta, hindi ganun nakakatawa yung ginagawa nito. Pero tuloy-tuloy lang. Isang ginagawa lang niya palagi yung may crowd work siya na nakakatawa. Tapos nag-catch on siya sa mga tao. Tapos ang ganda na. So parang nakita ko yung struggle, tapos yung pag pinagbutihan mo yung resulta. So parang nakikita ko yung mga yung trajectory ng career ng bawat isa na parang tangina. Kung bibitaw ka,
Hindi mo maabot yung naabot ni Darren. Pucha, ang tagal na nag-antay. 50 plus na yun eh. Pag tinitingnan mo lang si kunya yung sinasabi mo si Darren, tiningnan mo lang siya dun sa end goal na yun. Sabi mo, dali naman ito. Oo, pero hindi. tingnan, kung masusubaybayan mo yung buhay. Since 2009, nakikita ko na palagi ko kung nilalike din kasi ng mga post nila. Pero nakikita mo talaga, may maraming komedyante na di gano'n na sobrang nakakatawa pero doesn't get the same paycheck as the other comedians. So kailangan nila ng day job. Mararamdaman mo din kasi yung ang hirap kasing magsabi pag tinanong mo kung kailan mo balak mag-resign. Hindi mo yun masasabi. Mararamdaman mo siya Oo, yun mismo. Kasi pagka sinabi mo, nagbigay ka pa ng deadline sa sarili mo, pinipressure mo lang yung sarili mo, tapos dun ka mawawalan ng quality sa ginagawa mo, mamadaliin mo yung sarili mo. Pero once na tuloy-tuloyin mo lang yung pagbabalanse ng buhay mo na may day job ka tapos passion, darating ang panahon, masasabi mo na, uy, eto na yung ready na. Pwede na akong mawalan may mawalang isa. Kasi ngayon nakita ko, nung nawalan ako ng isa, parang hindi siya gaano kawalan. Kasi ang dami nang sumalo agad na trabaho. Busy pa rin ako Parang hindi naman ako na walan talaga ng trabaho Nabawasan lang ako ng trabaho. So yun yung dapat siguro maging metric mo kung gusto mo ng yung kapag nawalan ka ba ng day job, matetenga ka ba talaga ng tuluyan o mababawasan ka lang ng isa sa mga bagay na iniisip mo araw-araw? Pag ganun kasi yung thinking, yan yung mga tumatakbong senador na doon na lang mag-aaral Pwede ka pa diba? Parang ganun yung mentality na parang magre-resign ako. Anong gagawin mo? Magiging pianist, magaling ka na ba? Hindi, pag nag-resign ako, doon ako mag-aaral. Parang ganun di ba? Parang ganun yung mga senador na di ba? Parang gusto ko makita ng senador na may day job. Yun ang point ko. Tapos si Manny, dinay job niya yung Senate. Di ba, dami na side hustles din basketball hustles. player. Pero tingnan mo, di ba, mayaman na siya. Tapos pag nawala yung Senate, Manny Pacquiao pa rin siya, di ba? Tangin na, presidente, may day job, no? Passion ko lang maging presidente. Hobbies ko lang to. Pero malaking bagay din yung swerte talaga. Parang yun yung natutunan ko. Yung parang, yung gaya na sinabi mo, ang daming mas magagaling, ang daming mas nakakatawa. Kaya hindi na ako na-offend ngayon sa Hindi corny ka naman. Parang, corny ako, pero masipag ako Tsaka sumugal ako di ba? Parang kung ikaw class clown, tapos miserable kang... Nakabuntis ka pa ng maaga. Sinong pinapahinga mo? Yung mga class clown na nakabuntis ng maaga. Yun yung punchline niya sa buhay. Di ba? Parang may ganun, tapos isa ka lang resentful na empleyado na nagko-comment sa TikTok ng corny. Ngayon, kung mas nakakatawa ka sa akin, di mas nakakatawa ka, pero professional comedian ako. Diba? Ang kinikita mo galing sa factory. Hindi naman. Joke lang. Nakabuntis ka pa ng maaga. Hindi ko alam kung saan ang galing hirit na yun, kaya ako natawa Medyo na blindside ako. Hindi nakikita ng tao yung time na binuhos mo sa craft and then work na pinagsabay. Diba? Tapos yung tumalon, yung nag-quit ka, yung courage mo to actually let go and really live your dream. Nakakatakot din siya. Hindi siya basta-basta. Pucha, yung nagdi-deplete yung savings mo. Pucha, tapos open mic, walang bayad. Ang minimal fee yung comedian. Kala mo ang malaking bayad ng comedian nun. Pucha, hindi. So talagang tuwa ka sa free food kasi nakakatipid ka kahit papaano. Diba? Carpool. Parang pasta game. Laking tulong yan. May point ba dun sa pagbabalance siya ng day job tsaka yung stand-up? Yung may point doon, di ba, na ito yung pinakamahirap na parang punto. Yung sa'yo. Yung parang time-wise, yung... kasi sa akin, parang ang pinakamahirap na punto nun is 2017, 2018. Yun yung talagang ang dami kong dumating sa buhay ko na kailangan kong muntik na ako mawalan din ng trabaho noon kasi hindi mo alam kung paano balansehin kasi biglang may dumating na mga offer na serye, ganyan. So, pero pag nalampasan mo yun, kasi nung nalampasan ko yun, guminhawa
na dumali na yung day job ko na para masabi ko na papunta ka na dun sa pwede ka nang mawalan ng day job. Kapag naranasan mo yun, darating ka sa punto na madali na yung pagbabalanse. Sa inyo ba, may punto dun sa pagbabalance yun ng day job and stand-up na hirap nito. Ito na yung pinakamahirap na pagbabalanse ko. Wala. Sa akin kasi maikli kasi ang sa akin, yung privilege na alam mo yun, nakatira ako sa bahay ng magulang ko, libre pagkain, walang renta, alam mo yun, tapos hindi naman kami naghihirap o hindi ko sila kailangan i-support. May ganong privilege, kaya swerte rin ako. Kaya yung example ko na pumunta yung nag-resign na hindi pa handa, ako yun. Parang hindi pa naman ako magaling nun. Parang nandun lang ako sa punto na okay, pag hindi ko pa ito ginawa, tataas yung sweldo ko, baka magkaroon ako ng responsibilities, kasi parang yung utak ko naman, kailan ako susugal? Susugal ba ako ngayon na bata pa ako at may time pa ako na maging broke? O susugal ba ako na, okay, head na ako ng department, may asawa na ako at anak, doon ako magre-resign. Rabbit hole din kasi yan eh. So yun ako, parang nag-resign ako. Pero again, nandun yung privilege na, yun nga, middle class. Kaya may pero may leverage. Oo, pero parang nung nakausap ko si Rems, sabi niya, kailangan talaga sa artist magutom. Kasi parang sabi niya, nagutom ka rin naman, di ba? Sabi ko, oo, kasi hindi siya literal eh. Kasi kung yun yung alam mong mundo, tapos hindi mo kunyari, may summer vacation sila sa Boracay, tapos hindi ko ma-afford, yun yung parang, siya eh. Kailangan pa pagbutihan. May psychological rin siya na parang naalala ko, nakapark ako, tapos nakita ko yung batchmates ko. Parang Christmas to eh. Tapos hindi ko alam kung may inaayos ba akong Christmas gig or something. So nakita ko lang sila, parang ang saya-saya nila, nasabay-sabay silang umalis sa office. Tapos naisip ko, pucha siguro ang mamahal na mga Christmas gift nito sa pamilya nila. Tapos ako parang, bawas ka ng bawas sa passbook. May mga ganung moment na parang ano ba to, graduate ako ng ganito. Tapos ito lang yung wala akong, alam mo yun, may ganung, wala akong kinikita. Diba? May kailangan kang bilhin, kailangan pang pag-ipunan. Oo, tapos yung, syempre may barkada ka, diba? Ano ba to, wala lang sa kanila yung ganyan. Tapos, alam mo yun, hindi ka makasabay. May mga ganun. Totoo rin yung sinabi mong swerte eh. Oo. Kasi ako, sinwerte din ako dun sa mga kumpanyang pinasukan ko eh. Pero lang yung isa, yung dinelete mo yung database. Sila ang hindi swerte sa akin. Pero kasi swerte ka na nagagawa mo yung yung kailangan mong gusto mong gawin habang pinapasweldo ka nila. Tapos yung after ng lahat ng ginawa mo, nabigyan ka pa ng magandang exit. Yun yung isa sa mga swerte sa buhay ko na masasabi kong ganun eh. Sa bangko walang overtime eh. Yun yung swerte ko. Kunya may gig tayo kasi yun bang Ortigas, diba? Tapos Spicy Fingers, Makati. 5:30 yan. Kasi wala namang trading hours ng After 6. Oo. Yun yung trabaho namin eh. Sales ng So walang yun yung mga swerte. May isang mga punto sa akin na biglang magsiset na ako, biglang may tatawag. Yung kailangan kong tapos siyempre kailangan hindi marinig sa telepono yung nagtatawanan ng mga tao, lalabas pa ako sa bar. Kailangan sabihin ko, ay nandito lang ako, dinner lang ako with the family. Ang daming yung ganyan, tinuruan ako magsinungaling. Ang daming beses ko nagsinungaling sa Bawal magsabi ng totoo sa HR eh. Oo. Kailan ka ba nagsabi ng totoo dyan? Totoo, no? Diba? Doon pa lang sa interview mo, nagsinungaling ka na dyan eh. Oo, diba? What is your weakness? My weakness is I work too hard. Oo nga. Yun yung turo dati, di ba? My weakness is I really work too hard. Tas what is your weakness? I'm lazy. Wala eh. Wala no? eh. Hindi, yun ang weakness. I overwork. Na-overwork ko minsan. O parang nagiging workaholic ako. Parang ganun. Parang pabor di pa rin sa'yo. Di pa weakness eh. No? Galing pa sa kumpanya. Nasa yun eh. Nasa training ng mga nasa nag-interview training yan. Diba? Tuturuan ka niyan. Paano Tapos magsinungaling?
why do you wanna work here? Hindi mo naman sa pwede sabihin na, hindi kasi ako tinanggap sa Smart. May interview kasi ako sa Smart next week pa. Kaya tinatry ko lang. Hindi mo naman sasabihin yun, di ba? Hindi mo sasabihin yun. Both, nakapagsinungaling ako, pag sa producer, yung tatanungin Sa ako TV. kung sa TV, sabihin ko na hindi ako pwede ng date na yan kasi may iba pa akong may Racket. guest, may racket din. Pero Hindi work ko naman. hindi ko pwedeng sabihin yung day job kasi mata-turn off na sila. Oo. Katulad din sa day job din, hindi ko rin pwedeng sabihin, ay may shooting kasi ako niya kaya hindi ko pwedeng gawin yung trabahong yan eh. Bawal din yun. Grabe. Ang naramdaman kong overtime noon na malala sa Showtime. Kasi lumabas yung Aldab noon eh. Writer ako nun sa Showtime. Lumabas yung Aldab. So nagpo-formulate ng yung Pastillas Girl. doon. Yung parang grabe talaga yung overtime noon hanggang mga 11 PM ganyan. Tapos iba rin yung writing eh. Iba yung writing, di ba? Oo. Lalo na pag Banggaan ng ideas talaga yun. tsaka yung oras mo. Yung oras mo. Parang ang sabi nga nila sa writer, maging writer ka kung gusto mo the rest of your life meron kang homework. Parang gano'n eh. Kasi meron akong dati, may dinner ka, kunyari anniversary date. Tatawag. Kulang ng Kailangan gags. revision. Okay lang yung gags, pero kung narrative na sitcom, putya, re-rewrite mo yun. So, ika-cut short mo yung Parang on-call ka na doktor. may anniversary ka or yung family, ano mo yun? Parang birthday ng nanay mo or something special. Pero pag, yun yung naramdaman ko overtime. Kung gusto yun bang wala, doon ako nabawian sa writing. Yun ang nahirapan naman ako na parang kaya hindi option sa akin maging writer eh nung sabi ko. Oo, Di ba kayo gusto niyo mag-resign kasi pwede kayong maging writer. Pwede kayo ipasok na writer. Parang ayoko namang pag nag-resign ako tapos mayroon pa rin akong tatrabahuhin na ganyan. Parang ang hirap kasi sa akin para maging writer yung iso-zone mo yung sarili mo talaga para makasulat ka eh. Oo. Hindi ka naman, unlike sa IT, buksan mo lang yung laptop mo, alam mo naman yung mga commands, check mo lang, routine na kasi. Routine, Pero kasi pag writer ka, kailangan mong pumasok sa creative zone mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo eh. Meron pa yung parang papunta kami sa wedding ng barkada namin sa Bacolod. Yun, may episode writer ako. So parang nando ka, nag-ano ka sa airport. May mga ganun na So parang yung glamour na creative work ay, di ba? Sinasabi nga ng ibang entrepreneur, parang own boss. Pero putya, 20 years bago sila nagkaroon ng free time kasi humaba pa yung oras nila ng Gagawin niya lahat ng posisyon eh. Oo. Diba? So may ganun din na, yun siguro yung pinakamahirap sa akin, James, after day job. Kasi parang tinatanggap ko yung guesting sa podcast ni Mo. Tapos may meeting sa Bulilit. Nahirapan din ako dun yung guesting ko dun eh. Yung talagang, kasi parang feeling mo wala ka pang pangalan para yun din, oo, di ba? Parang nakaka-awkward. Tsaka magbibigay ka ng advice dun sa mga may sex problems. Sex nga wala ka eh. Mismo, di ba? Maganda naman sabihin yan sa taong namumroblema sa sex. Mali mo, mag-ingges ka din dito sa mo. Pero yun yung point na na nadodouble. Yun yung, kunyari, I guess yun yung sagot sa tanong mo pala. Hindi siya day job, pero job siya na hindi stand-up na nahirapan ako i-balance. Kasi in a way, day job pa rin yun eh. Oo, totoo. In a way, day job. So parang nahiya ako kay Sherwin noon na, Sherwin, may may shooting uli. Na alam mo yun, mag-a-absent ka ng Monday. Siguro, Dapat parang tropa natin si Sherwin, pero pagsasabihan ka niya na, last na yan kasi absent ka na absent, di naman pwedeng ganyan. Pero, patanggihan mo ba yung commercial, di ba? Yun yung mahirap na parang, kasi kung di ko tanggapin to, hindi ko alam kung kailan yung next, alam mo yun? So parang gusto mo siguro yung on-cam versus behind the cam, doon ako na baliw, na parang, nahirapan ka pumili or may festival tayo, tapos may O-shopping taping. Yun yung mga yun yung siguro yung balance na mangyayari when you pursue yung art mo. Yung art mo. Kasi, lalo na sa comedy, marami magbubukas na opportunity. Writing, acting, commercials, everything. Ngayon, pag
kuha ka ng kuha, napupuno na ng yung schedule mo ng mga other things other than stand-up. Oo. Doon na nagkaroon ng, kailangan mo na ngayon mamili. Tama. You have to choose the gigs. May mga time, abot ka rin dyan sa point na, hindi ko na kukunin to. Tama. Kasi, papupuntahin mo ako dyan. Tapos gagawin ko, aantay ako ng ganito karami. Marami ko pang gagawin. So, this is not for me. Okay, yun na yung balance mo. Yun na yung balancing mo in terms of, saan ba ako magpo-focus talaga dito sa comedy journey ko? Is it sa acting? Oo. Kasi may ganun din naman Kung mag-acting ka, todo mo na acting mo. Kasi if you're going to concentrate pa rin sa stand-up, magko-conflict yung schedule mo. Doon ka masistress. Problema ka, putya na may gig ako, tapos lock-in kami, isang buwan. Yan. Tapos problema ka na ngayon kasi 30 days, kating-kati ka na, gusto mo mag-stand-up. O naiingit ka na sa kanila, nagtutur na sila. Gusto ko din mag-tour. Yun na yun. So, there are times when you do the balancing act, talagang mag-give up ka ng you give up a project na sa tingin mo will just hurt yung flow of things. So, yun yung kailangan mo i-practice. At the same time, iwo-worry mo rin yung finances mo. Pag kinuha ko kasi putya, kalahating milyon to diba? Pero i-give up mo naman yung stand-up mo on the side. So yan yung mga things that we Pero go through. Pero kalahating milyon yun Oo, di ba? Pero kalahating milyon to Kalahating milyon. So, andyan lang naman yung stand-up. Parang ganun. So, minsan, kuwari ako, ang balancing ako, family, a love life, comedy, stand-up, tapos podcast. Kailangan Importante yan Importante rin yan. Importante talaga yun. Kasi siya yung number 1 supporter mo sa buhay mo So, kailangan meron ka rin time talaga na iaalat sa kanya. May traso ka ba ngayon? Hindi, magsisex kami mamaya pero totoo yun. Ang laking totoo bagay yun, magsisex sila mamaya. Hindi, yun yung wishful thinking. Hindi, pero totoo, yun yung isa sa mga sa plato mo, with everything else, kailangan talaga may piece of pie. Anak, partner, comedy, podcast, para talagang pagkatapos ng araw mo, you really feel fulfilled na parang na there are times na I will not get a gig because I rather spend time with my family than this gig kasi hindi siya worth it for me, parang ganun. May mga ganun. Siguro yun din yung na-sacrifice ko nung ginagawa ko yung balancing act ng day job tsaka stand-up tsaka comedy. Kasi parang yun naman yung nawala sa akin yung time sa for self. Hindi lang sa self, pati sa family. Parang kayod ka ng kayod dahil feeling mo ang kailangan lang ng pamilya mo pera. Pero hindi pala pera lahat. Kailangan may time din pala. Pero yung pag sinabi kong time for family, nagkukulang naman ako ng time for my mga kapatid ko, pamangkin ko, ganun. Kasi nakafocus ako sa family ko ngayon. So meron din talagang medyo hindi ako makapunta dito sa Christmas party. Nakakabaliw. So, hindi talaga equal hindi talaga equal Kaya pala, GB, hindi ka na tumatanggap ng mga writing job. Ikaw din, hindi ka na tumatanggap. Hindi, kasi yung Going Bulilit, in-offer ni Direk Bobot, Monday yun Monday ang meeting So parang... Pero kasi kahit pag mag-pitch ka ng pinagpipitch ka, parang ayaw mo na din, parang diba? Gusto ko, may idea ako, and then I'll get a team to write it for me. Tapos parang gano'n na lang. Siguro ang kaya ko. Na kung ipapasok ko pa sa schedule. Kasi ang rami mong tututukan Isipin mo, itong sa Comedy Manila alone, ang kayang pang kailangang ayusin na yung latag ng shows, kung paano yung mga producers. Yan ang next episode natin kung game ba kayo. So, ang rami niya. Tapos syempre, alam mo yung maganda nga sa podcast, naging habit na siya yung Monday. Yung parang nailagay ko na siya sa schedule ko na from 1 p.m. onwards, yung buong kalahati ng Monday na yan for podcasting, magkikita-kita kami. Pero the rest of the day, meron akong toka na ginagawa. Na automatic na. Lalakad sa school. Ngayon, incorporate ko ngayon, exercise. Kasi makakalimutan mo din minsan magbigay ng time for yourself. Importante rin yun. Importante din yun. Yung mga toys mo, malaking bagay talaga yun. Kasi pag wala kang ganun, parang magkaka-resentment ka sa mga tao sa paligid mo Oo. Na parang, ito ginagawa ko para yan. Tapos parang hindi ka,
Kaya pag kinokonsensya ko nga to, bakit sa akin naman to? Ako naman sila, ako naman to. Habang yakap-yakap niya yung Fantastic Four. Totoo, kailangan mo rin ng ganun, no? Oo, tama nga. Lalo na sinabi mo nga, nung naging trabaho na yung stand-up, kasi dati, nung working tayo, stand-up yung on the side mo na creative eh. Ngayon, ito na yung bulto ng buhay natin. Ano yung sakto rest nga natin, di ba? Kasi nga, di ba, nawala na yung day job ko. Tapos, ito na yung trabaho ko ngayon, main job ko ngayon. So, wala na talagang hobby, talagang completely. Dati masasabi ko pang hobby ko yung stand-up dahil meron pa akong nasasabing day job eh. Oo. Pero nung nawala na talaga, full-time comedian ka na. Full-time na, putang ina. Dahil mo series pero na mapapanood yan. Ang ganda nga eh. Meron pa siyang DVD na X-Men. Alam mo yung sinasabi mo na mag-daily vlog ako, mag-daily parang sa ngayon hindi ko pa siya kayang gawin kasi nandun pa ako sa utak na kakatapos ko lang ng daily work. So parang baka gusto ko bigay ko muna sa sarili ko to and sa toys ko. Yan, tama. Totoo. Yung balancing act din talaga. Ngayon sinusubukan ko na ngayon unti-unti ilagay ko yung pero nandun pa kasi ako sa punto na ikaw muna. Panic pa eh. Hindi, may panic pa rin in a way kasi kailangan mo ring maghanap pa rin ulit ng racket kasi kailangan mo ring punan yung mga oras na nawala tsaka yung perang nawala. Kasi dati monthly, every month may guaranteed, may pumapasok. Diba? Tapos pwede kang dati may liberty pa akong mamili eh. Ayoko ng Although hindi naman din talaga ako namimili kahit na may day job. Siguro yun din yung kagandahan nung naging takbo ko ng behavior ko nun. Kasi hindi ako namimili ng trabaho. Basta pag meron, kasi alam ko minsan lang naman darating yung mga ganyang opportunity, kukunin ko na. So, bihirang-bihira na namimili ako ng trabaho. Kaya ngayon siguro, hindi talaga ako mamimili din. Pero sa tingin ko, abot ka sa punto na parang magagamay mo na rin yung parang... Gaano ba katagal nyo bago nagamay itong full-time comedian? Ako, nung nagkaroon ako ng love life, sa totoo lang, parang mas... Kasi dati sa condo lang ako mag-isa eh. Alam mo yun? Okay, may shooting. Sige, kaysa naman nandito ako. Ngayon, parang may quality time ka na, alam mo yun, may pwede kang ibang gawin eh. May love life ka, alam mo yun. So parang may pwede kayong gawin. Alam mo yun? So parang doon ko na-realize na titimbangin mo na, okay, babangon ba ako sa kama ng maaga, tapos iiwan ko. Tapos, alam mo yun, pwedeng masaya naman ako sa ganito. Dapat sa bahay lang ako ngayon eh. Kaya nga, inimbita kita agad. Kasi hindi mo pa alam yung timple eh. Sabi ko, imbitahin ko bago humindi. Pero feeling ko, aabot ka sa point na, okay, nabuhay naman ako ng 20. Kasi di ba sinabi ko sa'yo, since 2019, wala na talaga akong, yung shopping na yung last semi-reg ko eh. After nun, serye-serye, 6 months. Ngayon, tinatanggihan ko na rin. So parang may na ako ngayon na, okay, dahil masipag din si Red mag-produce na absolute mega best, parang pwede kong tanggihan na yung mga serye kasi hindi naman talaga yung maraming mas magagaling sa akin dyan eh. Yung pera mo, pag nagserye ka, parang solid talaga. As in, pupunta ka lang doon and then steady ka na. Pero ang dami mong open mic na mamimiss. Sobrang nafo-FOMO ako nun eh. Yung open mic, hindi ako maka-open mic. Tapos show, hindi ako makaplano kasi minsan may Sabado. Oo nga. O kasi sasabihin nila MWF, pero minsan may Sabado. Parang sasabihin sa'yo, anong gagawin sa script? 'di ba parang iisipin mo, putya, nga no, kasi ang liit lang ng role ko dito. Alangan naman. So, hindi ka makaplano. So, feeling ko may point din na abot ka na parang okay rin yung hindi ako magiging kasing sikat ni Enrique Hill or ganyan or Vice Ganda, pero okay na. Layo ng yung range nun Pero working comedian ka, ibig sabihin you're putting parang you're earning from what you're doing. Parang sinabi mo, ito naman yung plate na gusto ko, di ba? Parang meron tayong ideas kasi na dapat tatry mo naman lahat eh. And then tatry mo lahat yan. And then you'll see like, okay, masaya siya kaso hindi siya pasok eh. Hindi siya pasok sa gusto kong mangyari or hindi siya pasok sa... So maganda rin yung kukunin mo lahat ng opportunities. And then
matututo ka din dyan masusulat ka din joke dyan, ganun. Pero as you're going through this path, makikita mo rin. Ang maganda sa atin, kuwari, isang tabi mo yung opportunity ng magsulat sa pelikula, sa TV. Hindi mo masasabing hindi ka rin magsusulat sa TV sa movie in the long run. Oo, Kasi diba? yung ideas is always there if you're a writing comedian na nandiyan palagi yan. Yung mga sinulat ko na idea, pwedeng isipin mo yung Cool Pals, 2010 pa yung pangalan na yun. Di ba? Nagamit natin. Oo. 2019 after 9 years. It's the ideas that you have, gold, parang reserve mo yan. Like, hindi mo lang alam kailan siya magbo-bloom or kailan siya magkakaroon ng opportunity na meron kang makuha producer na gusto ko magsulat ng action. Taka na, may action movie ako. Ito, handicaps. Buta na. Di ba? Nandun na siya. Tapos then, may writing team ako. O yan, bibigay ko yung story. Then you guys write. So, pero, hindi ibig sabihin, when you take it out of your plate right now, hindi na siya babalik. Parang magpo-focus ka pa rin naman sa comedy mo . So, mayroon pa rin taong makakita sa'yo. And then, the perfect timing, yung God's perfect timing. Katulad nung pagka-redundant. Oo, talagang tuwan-tuwa ako Diba? para sa'yo ng promise. Oo, sobrang comedy gods. Oo, may perfect timing ang Diyos . So, ganda ng timing nga na parang, di ba parang, yun, meron ng brick wall, which is, kung game pa kayo, next episode natin, siguro iklian na lang natin dahil na-extend to. Sarap ng kwentuhan Pero may point din kasi na na-realize ko, di ba, movie star yung parang, okay, ito na, nakakatrabaho ko na yung mga movies. Movie star, sidekick ka, tapos tatanungin ka ng bida, ilang eksena pa tayo? Parang makakrush yung mo na parang, ba't hindi sila masaya, passionate? Oo. Parang trabaho lang din sa kanila to. Oo, kasi tas masyado parang, rin silang pinuno nila yung plate nila . Gusto talaga nila mag-stand up. Hindi lahat hindi lahat, pero narinig ko yun sa parang okay. So naging work na rin yung talaga. kinaiingitan kong buhay, hindi rin masaya. So parang, doon na lang ako sa masaya ako. Tapos, alam mo yun, yan. kasi pwede ka, sabi nga ni Jim Carrey, di ba, pwede ka mag-fail sa bagay na akala mo safe. So bakit hindi ka lang mag-fail sa bagay na gusto mo talagang gawin, di ba? So sa mga naikinig, iwanan nyo na yung mga anak nyo. Ako lang may anak dito Totoo yan. Kasi parang na-realize ko rin na mas may pride kapag tinawag kang working comedian. Oo. Kasi ginib up ko na yung pagiging mati ni Idol. Working girl comedian. Pero parang yung pride na lahat ng to, ikaw lahat ang gumawa. Mismo. Ikaw nagsulat, ikaw nag-perform, ikaw nag-put up ng show, ikaw nag-produce. Tapos, kusang pumupunta yung tao para sa'yo. Para ka nagtayo ng isang bibingka, gumawa ka ng sarili mong recipe, tapos pinuntahan talaga ng tao. Kasi pag artista ka, Pasta na lang, pasta. Pasta. Pagka pinuntahan ka ng pag artista ka, isa ka lang doon sa malaki pang chance na hindi ikaw yung dahilan kung ba't pinapanood ng tao yun. Siyempre, yung bigger star pa yung... Leading man, Oo, yun ang Pero pag mas may fulfillment kapag ikaw talaga yung pinunta ng tao as a working comedian. At meron pa kala akong trivia. Yung Cool Pals, kasama yan sa midnight show na pinitch natin Mondays to Fridays. Nag-pitch kami ni Victor sa condo unit ni Ma'am Linggit. Nalala mo yung iniwan pa natin sapatos natin sa labas. Nag-pitch kami na kamedyas. Tapos nakakahiya kasi naka-CR ako Tapos parang, okay, personal CR niya to, pero ihi na talaga ako Kala ko tumahay ka Hindi, buti ko sa pero mas, imagine ko talaga tayo CR ng boss na nakakahiya. Ang naalala ko, ang Cool Pals, siya, comedy sketch show. Variety show, di ba? Comedy sketch show on a Wednesday bago mag-midnight. Yun yung, kasi kanya-kanya kami ng mga pinipitch So sa akin yung gag show na ako. Kasi meron pa rin kay Bayani Agbayani, di ba? Yung nakatambay sa tindahan. Oo. Naalala ko lang yun. Kami ni Victor yung nag-pitch. Nakakatuwa lang kasi yung podcasting, parang hindi ko siya nararamdaman as trabaho. Kasi parang, yun yung break mo sa lahat ng mga corporate gigs, mga racket. Totoo. Kasi hangout ka lang with your friends. Kaya yung Monday na recording namin, kahit 4? 1 to 9 p.m. kami dito lagi
So yung 1 to 9 p.m. na yun, para ka na lang nag-day job nun. 8 hours yun eh. Oh. Saka yun yung maganda, yun yung palagi sinasabi ko rin eh. Yung tawanan na naririnig nila, natural na tawanan talaga. Yung kaya ang sarap. Kasi every Monday, talagang sarap ng tawanan. May sasabihin si Rems, si James, si Nonong, si Muman, putya. Yung tawa ng lahat. Talagang tawa na, putya, nakakatawa ka. Hindi yung, kailangan natin tumawa, gago, supportahan mo siya. Show natin to. Tsaka hindi, Kahit si Ivan, no, tinan mo yan, yung sarap ng tawa niyan. Tsaka hindi, para i-replicate yung Cool Pals, kailangan nila ng 15 years. Kasi 15 years tayo magkakasama eh. So parang, okay, palitan natin yung Cool Pals. Anong gagawin natin? Bumuo tayo. Di ba nakakatawa tayo lahat? Parang may group, diba, parang may ibang grupo ba na gano'n? Na parang 15 years kayo magkakasama na binuno nyo lahat ng... Totoo. Parang mic lang sa headphones yung pinagkaiba. Yun lang yung nadagdag. Ni-record lang natin yung mga ginagawa natin. Oo. Kaya na-excite nga ako dun sa mga next na ano pa kaya yung pwedeng sabi nga ni James, ma-accomplish ng Comedy Manila at Cool Pals at natin individually. At yan ang ating magiging next episode next time. Hanggang sa susunod na Intellectual Walan. Dito lang sa Intellectual Wal. Maraming salamat sa The Pod Network Studios. Sila nagpo-produce at nagpa-record nito. At syempre meron tayong episode sponsor. Kung meron kayong small business na gusto ring i-promote sa podcast na to, contact nyo lang ako sa @VictorAnastasio sa Instagram. Basta pagkain. Baka meron kayong pa-milk tea para meron kaming dessert. Wala palulak. Oo, or ibang food or ibang kotse. Gusto nyo magpawigo sa amin. O yung mga electric cars na ganyan. Oo, mga t-shirt, hindi ko alam. Kahit ano. Kahit lemon. Yung lemon na kotse. Akala ko lemon na ano eh. Kahit lemon na kotse, padala nyo dito. Kahit yung mga lemon, yung mga puro leak. Yung mga yung mga nire-recall. Walang reklamo, basta libre. Ayan, kung gusto nyo sumali sa Telegram group ng Intellectual Wal, yung link ay nasa description ng episode na to. Meron Telegram? Oo, Telegram para... Atinista yan eh. Wala masyadong bashers. Ganun? Oo, kasi pag Facebook baka maraming bashers. Tayo, squatter tayo, kaya ano tayo. Makapalang makapalang balat nyo eh. Ako, si James ang boses ng ang justice ng boses ng justice. Ewan ko lang kung may wala na akong day job ngayon, baka onion skin na ako ngayon. Bakit mo sinasabi yan? Dahil ba wala akong work? Porque unemployed, ganyan na? Yan na, sensitive na. Pareho na tayo, squatter. Wala na akong pinagkaiba sa inyong mga listeners. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.